sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubos akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw na paghahanda, sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salo-salong banal, ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, igagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Hosea. Halikayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw, ay mapalalakas niya tayo uli. At sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog sa nadagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat ang katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ang paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan,
at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ang paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Katapatan ng naisin, kalakip ang paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin. Malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ng naisin, kalakip ang paghahain. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng ngiti niyo't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa na may publikano. Tumindig ang pariseyo at pabulong na nananalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, pagkat hindi ako tulad ng iba, mga magnanakaw, mga nagdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanglinggo, nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat sino mang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian po yung mga katabi, pakisabi, magandang umaga. Gising na po ba? Ayan. Palakpakan po natin si Jesus Nazareno. Ngayong araw po sa ating mga pagbasa at sa ating panahon ng Kwaresma, dalawang bagay po yung binibigyang pansin sa Ebanghelyo. Ano pong ginagawa ng mga kinwento ni Jesus? Ang ginagawa po ay nananalangin. At sinasabi ni Jesus, ang napakahalagang nagiging produkto nawa ng pananalangin ay yung pagtingin sa sarili at pagbabalik loob sa Diyos. Yun yung napakagandang dapat itinuturo sa atin kapag tayo'y pumapasok sa pananalangin sa Diyos. Dapat tinutulungan tayo ng ating mga panalangin
na iharap yung ating sarili sa Panginoon at makita yung ating mga pagkukulang at nawa tayo ay makapagsisi at makapagbalik loob sa Kanya. Meron po akong kwento. 2 years ago po, meron po akong kaklase na pumasa sa board exam. Sabi niya po sa group chat namin, "Salamat sa Diyos, pumasa ako sa board exam. Dahil doon, linggo-linggo na ulit akong magsisimba." Sabi naman ng isa kong kaklase, "Sinabi ko na rin iyan." Sabi niya daw dati, nung siya'y naghahanda rin sa kanyang board exam, nangako siya sa St. Jude. Sabi niya, "Kapag pumasa lang ako sa board exam na ito, every Thursday na akong pupunta sa St. Jude at magsisimba." Pagkapasa niya na po, hindi na po muli siyang nakapunta sa St. Jude. Kaya sabi niya, "Hindi rin ako naniniwala sa pangako mo." Kaya ngayon daw, sabi nung kaklase kong nangako sa St. Jude, nahihiya na nga raw siya na bumalik sa St. Jude kasi hindi niya natupad yung kanyang pangako. Sabi ko naman sa kanila doon sa group chat namin, okay lang na mahiya dahil alam natin na may nagawa tayong pagkakamali. Pero wag sanang magtulak sa atin yung pagkahiya na yon upang hindi na talaga bumalik sa ating Panginoon. Nawa, yung pagkakahiya natin sa ating pagkakamali, itulak tayo para manumbalik sa ating Panginoon, humarap muli sa Kanya at ayusin yung ating mga sarili. Mga minamahal ko mga kapatid, uulitin ko po, kapag tayo'y nagkukulang at nagkakamali, okay at tama lamang na mahiya tayo sa ating Panginoon. Pero yung ating nararamdaman na pagkahiya, nawa wag tayong itulak para tuluyang lumayo sa ating Panginoon. Bagkus yung ating pakiramdam na iyon, itulak tayo para patuloy na hingin yung tulong ng Diyos dahil inaamin natin sa harapan ng Diyos, tayo'y nagkamali, tayo'y mahina, hindi natin kaya ng tayo lamang. Kailangan palagi natin ng tulong ng Diyos. Kaya sabihin sa mga katabi, magbalik loob ka na. Huwag ka nang mahiya. Yan. Huwag na po kayong mahiya. Sa atin pong unang pagbasa naman, patungkol pa rin po ito sa pagbabalik loob. Narinig po natin sa pamamagitan ng aklat ni Propeta Oseas na yung bayan ng Diyos ay nagkaroon na ng realization, tara na magbalik loob na tayo sa Diyos. Pero bakit po sila nagkaroon ng realization na ganoon? O kaya nagkaroon ng decision na iyon? Kasi marami na po silang nararanasan na hindi maganda sa kanilang bayan at sa kanilang mga buhay. At minsan ganon din naman po tayo, di ba? Nagkakaroon tayo ng realization o desisyon na magbalik loob sa Diyos kapag puro kahirapan na yung nararanasan natin sa ating mga buhay. Minsan kung kailan lamang tayo nakakaranas sa mga pagsubok at paghihirap, tsaka lang natin naaalala na kailangan ko palang ayusin yung aking buhay, kailangan ko palang magbalik loob sa Diyos. Baka yung mga nararanasan kong hindi maganda, ito'y parusa sa akin ng Diyos. Pero ito po yung alalahanin po ninyo. Hindi po ganoon yung Diyos. Hindi siya nagpaparusa dahil sa ating mga nagagawang pagkakasala. Yung ating mga nararanasan na hindi maganda, ito po'y epekto ng hindi magagandang nagagawa natin dito sa ating mga buhay at dito sa ating mundo. Kaya't anong nararapat na gawin? Nararapat lamang na gawin ay isaayos yung ating mga sarili, yung ating mga desisyon upang yung ating mga buhay maging maayos din. At tayo ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. At yung ating Panginoon po, pinapaalala po sa atin, nandito lamang siya, patuloy tayong tinatawag na bumalik sa Kanya dahil nais din ng Diyos na tayo ay magkaroon ng maayos na buhay dito pa lamang sa mundo hanggang sa buhay na walang hanggan, lalo na sa buhay na walang hanggan. Pero ano po yung medyo pagkakamali po ng bayan ng Diyos sa unang pagbasa? Meron po silang pagkakamali. Yung isa po nilang pagkakamali, sabi po ng ating Panginoon, yung kanilang pagbabalik loob ay parang hamog. Di ba yung hamog?
mararamdaman, makikita lang natin pag umaga. Pero kapag umaraw na, mawawala na. Kumbaga, sinasabi ng ating Panginoon sa unang pagbasa, yung pagnanais ng bayan ng Diyos na magbalik loob sa Kanya ay parang hamog, mabilis lamang na nawawala. Paano po natin pwedeng i-relate ito sa ating mga buhay? Hindi ho ba kapag panahon ng Kwaresma, kapag panahon ng mga mahal na araw, yung ating mga disposisyon ay pagtingin sa ating mga pagkakasala at pagsisisi sa ating Panginoon. Doon tayo nagsisisi, gumagawa ng mga penitensya, nagsasakripisyo. Pero ano pong nangyayari pagkatapos? Pagkatapos po ba ng mahal na araw, tapos na po ulit yung ating mga pagsisisi. Bibitaw na ulit tayo sa ating mga ginagawang pagsusumikap sa pagsunod sa ating Diyos. Minsan po, doon lamang sa mga panahon na iyon, talaga tayo nag-iisip ng pagbabago. Pero sa iba pang panahon ng ating taon, babalik din naman tayo sa dati. Ang nais po ng Diyos na ating matandaan, lalo na sa araw na ito, at sa ating mga ginagawa, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, ang nais po ng Diyos, yung ating pagnanais na magbalik loob at maging tapat sa Kanya ay hindi lang sa ngayong panahon, bagkus sa bawat panahon ng ating mga buhay. At ang nais ng Diyos, yung ating pagiging tapat sa Kanya, hindi lang natin ipinapakita sa pamamagitan ng ating pagsisimba o kaya naman pagbibigay ng paghahandog. Ang nais ng Diyos, ang pinakanais ng Diyos na ating ipinapakitang pagiging tapat sa Kanya ay yung pananatili sa kabutihan, pananatili malayo sa kasalanan. Kasi minsan po ang pagkakamali din natin, parang nagiging sapat na lamang sa atin. Nagdadasal naman ako, nagsisimba naman ako, nagbibigay naman ako ng aking mga handog sa simbahan, pero may mga parte tayo sa buhay na hindi naman maganda, na hindi natin mabitawan. Ang nais ng Diyos, ang paanyaya ng Diyos, yung kabuuan natin, patuloy nating ihain sa Diyos. Ibig sabihin yung kabuuan na sumusunod at nananatili sa kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma at ngayong araw na ito, patuloy tayong ginagabayan ng ating Panginoon na nawa wag tayong mahiya na magbalik loob sa Kanya. Dahil yun naman ang ninanais ng ating Panginoon bilang isang mapagmahal na Diyos. At nawa yung pagbabalik natin loob, pagbabalik ng ating loob sa ating Panginoon, maipakita natin hindi lamang sa ating pagbibigay ng panahon sa pagsisimba at pagdarasal, mas maipakita natin ito sa pamamagitan ng pagsusumikap ng ating mga puso na manatili sa kabutihan at kalinisan sa bawat sandali ng ating mga buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba. Humaharap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakaabang panalangin sa mga kahilingang ito. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinakwil ng lipunan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda, at mga walang tahanan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mananampalataya, naway magkaroon ng higit na malalim na panalangin at pagsisisi, lalo na sa mga panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa
Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mayon mao, naway magtamasa na liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ama, tinutunghayan mo ang aming mga puso at nakikita mo ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo dahil sa iyong habag, ang hinihiling namin sa aming panalangin, sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapat inyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po naming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong panghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihainawa namin ang iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Napakadakila ng iyong pagmamahal, buhay at pag-ibig iyong bigay. At kahit sala ang naging kapalit, ika'y tapat pa rin sa pag-ibig. Napakadakila ng iyong pagmamahal, patawad bagong buhay iyong bigay. At bawat oras na laan sa iyo, kapayapaan at galak ang dulot mo. Kaya Jesus, ikaw ay susundan, dahil sa pag-ibig na walang hanggan. Ang mundo at sarili lilimutin, kababaan, karukhaan, kalinis ay pipiliin sa buhay na napakadakila ng iyong pagmamahal, kalayaan, kaligtasan iyong bigay. Kaya ihahayag ang iyong kadakilaan, ang kalooban mo'y kalulugdan. Kaya Jesus, ikaw ay susundan, dahil sa pag-ibig na walang hanggan. Ang mundo at sarili lilimutin, kababaan, karukhaan, kalinis ay pipiliin sa buhay na alay. Kaya Jesus, ikaw ay susundan, dahil sa pag-ibig na walang hanggan. Ang mundo at sarili lilimutin, kababaan, karukhaan, kalinis ay pipiliin sa buhay na alay.
Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang matulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawan na nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, patuloy nawa nating alalahanin na ang ating Diyos Ama, patuloy tayong tinatawag na bumalik sa Kanya. Nawa sa ating mga pagdesisyon, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, na magbalik loob sa Kanya, mapatunayan natin yung katotohanan ng ating pagnanais makapiling Siya. Nawa maging tapat tayo at manatili tayo sa Kanyang pagmamahal sa bawat sandali ng ating mga buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawan namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.